Simula ang eksena habang ang batang babae ay umiiyak at malungkot dahil ang kanyang kapatid na lalaki ay aalis na kasama ang isang bagong ama na kakarating lang dito. Maaaring nagtataka ka kung bakit ang lalaking ito ay hindi akma sa karaniwang imahe ng isang magulang na maaaring naisip mo. Ito ay dahil ang mga batang ito ay tumatanggap ng espesyal na edukasyon, kaya't makatuwiran lang na tanging mga espesyal na magulang ang makakapag-alaga sa kanila. Maaaring ikaw rin ay nagtatanong kung anong uri ng espesyal na edukasyon ang natatanggap ng mga tila ordinaryong batang ito. At pagkatapos sabihin ng isang madre sa mga bata na itigil na ang pagpapanggap at maghanda para sa pagsasanay, agad inilabas nila ang matatalim na kutsilyo at mga sandata na tiyak na hindi mga laruan. Sinabi pa ng madre sa maliit na batang babae na huwag hayaang tumulo ang kanyang sipon habang nagpapanggap na umiiyak dahil mukhang kadiri ito. Ayaw niyang magbigay ng masamang impresyon sa bagong magulang tungkol sa mga batang inalagaan nila ng mabuti. At agad na nag-ayos ang batang babae at mabilis na pinunasan ang kanyang ilong. Makikilala rin natin ang mapagmalaking direktor ng ampunan na labis na ipinagmamalaki ang espesyal na pamamaraan ng edukasyon na ito. Nakikita niya ito bilang isang tunay na regalo para sa mga batang ito dahil sila ay sinanay bilang mga buhay at humihingang sandata simula nang matutong maglakad. Ang mga batang ito ay pinalaki sa ilalim ng napakahigpit na pagbabantay upang masigurong natutugunan nila ang pamantayan ng mga ubod ng yaman. Dahil sa matinding pansin sa detalye, nagkakahalaga ng malaking halaga upang maayos na sanayin ang bawat bata. Isa pang tanong na maaaring pumasok sa isip mo ay kung ano talaga ang gamit ng mga batang ito. Walang direktang sagot sa tanong na ito at sinabi lang ng direktor na parang mga computer ang mga ito at ang kanilang gamit ay depende sa mga bumili sa kanila o, sa ibang salita, ang mga bagong magulang. Halimbawa, ang mayamang taong ito na kakapili lang ng bagong bata ay ipinakita sa kanyang bagong anak ang litrato ng isang lalaki at sinabing ito ang target mo at i-memorize mo ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ng direktor na dahil ang mga batang ito ay buhay na mga sandata, sila ay nagdudulot ng malaking banta sa mga mamimili kaya tiniyak ng ampunan na ikintal sa bawat isa ang tatlong absolutong prinsipyo mula pa noong sila'y bata pa. Ito ang mga alituntunin na hindi nila maaaring suwayin dahil ito ay nakatanim na sa kanilang isipan at tinatawag ito ng ampunan bilang tatlong absolutong prinsipyo na mahalaga para mapanatiling kontrolado ang mga bata. Habang tinuturuan ng matabang lalaki ang bata na i-memorize ang litrato, napansin ng bata na may kotse na sumusunod sa kanila ng malapitan. Ang matandang lalaki ay medyo nagulat sa narinig na hindi naman niya itinuro, kaya't nagsimula siyang sigawan ang bata, hinihinging malaman kung ano ang sinasabi nito, at sinabihan siyang mag-focus lang sa pag-memorize ng litrato. Agad na bumalik sa atensyon ang bata at nangako na susunod sa mga utos. At diyan mo makikita kung ano ang unang prinsipyo, absolutong pagsunod sa utos ng magulang, at ang kotse na sumusunod sa kanila ay sumalpok na nga sa kanila at ang kanilang kotse ay tumaob dahil sa impact. Ang bata ay mabilis na lumabas at nakita ang kanyang ama na malubhang nasugatan at halos wala ng buhay. At dito natin malalaman ang pangalawang prinsipyo na itinuro sa mga bata, huwag gamitin ang iyong tunay na kakayahan ng walang pahintulot ng iyong magulang. Habang nagluluksa ang bata sa kanyang ama, lumabas ang mga umatake mula sa kanilang mga sasakyan na may hawak na mga baril. Habang maingat nilang nilalapitan ang tumaob na kotse, nakita nila ang batang umiiyak at humihingi ng tulong, sumisigaw na hindi na humihinga ang kanyang ama. Nagulat ang mga umatake sa nakita dahil wala silang ideya na may bata sa loob ng kotse. Nagdesisyon silang itabi muna ang bata para tapusin ang kanilang gawain. Ngunit bago pa nila magawa, mabilis na hinugot ng bata ang isang kutsilyo at sinaksak ang isa sa kanila sa lig na nagpaagos ng maraming dugo. Agad niyang kinuha ang baril mula sa bumagsak na kaaway bago pa man maintindihan ng isa pang hitman ang nangyayari. Nakita ng hitman na nakaumang na ang baril ng bata sa kanya at nakatanggap siya ng isang matinding bala sa ulo na nagpapatay sa kanya agad. At iyan ang pangatlong prinsipyo, kalimutan ang unang dalawang prinsipyo at gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapanatiling ligtas ang iyong mga magulang. Sa kabilang banda, ang direktor ay lubos na nagmamalaki sa kanyang mga anak. Siya ay halos sumabog sa tuwa at pagmamalaki dahil sa pag-aalaga ng mga perpekto at pambihirang bata. Agad niyang ipinakita ang rehistro na naglalaman ng impormasyon tungkol sa bawat bata at tinanong ang mamimili kung sino ang kanyang pipiliin, ngunit tumanggi ang mamimili sa lahat ng ito. Kaya't ibinalik ng matandang lalaki ang rehistro sa drawer at nag-aatubiling kinuha ang file ng isang bata na itinuturing na defective. Nadismaya siya na ang mamimili ay interesado lamang sa partikular na batang ito. Sa totoo lang, ang batang ito na hindi akma ay isang tunay na hiyas. Maging ang direktor ay malaking tagahanga niya. Siya ang may pinakamagaling na kakayahan sa lahat ng mga sandata na kanilang ginawa.
At ang matandang lalaki ay halos matulala sa kanya. Ngunit siyempre, nawala ang bata at ang direktor ay nagtataka kung siya'y buhay pa. Sila'y nagkaroon ng walang katapusang paghahanap para makita siya, ngunit dahil siya'y walang magulang, hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan ng walang pahintulot ng iba. Kaya't wala silang matibay na ebidensya at malamang na siya'y nagtatago bilang isang ordinaryong estudyante sa high school. Sa ngayon, mukhang ang tinaguriang ultimate weapon ay binubuli ng ilang kaklase. Matapos matanggap ang isang suntok mula sa isang lalaking nakaputing hoodie, siya'y bumagsak, nahihirapan sa matinding sakit mula sa isang brutal na tama. Mukhang ang pagiging top tier na sandata ay hindi palaging nangangahulugang kaya mong harapin ang mga bully sa paaralan. Si Joseph, na may malamlam na mga mata, ay nakatayo sa ibabaw ng ating bida. Tinatanong siya kung ilang puntos ang ibibigay niya sa suntok na iyon. Ang kawawang bata ay nahihirapan sumagot at sinabing 180,000 puntos yon. Nag-high five ang ibang mga bully sa grupo kay Joseph dahil sa mataas na puntos ng kanyang suntok. Nagdesisyon si Joseph na gusto niyang maglaro pa at binalak na subukan ang kanyang sipa para makita kung ilang puntos ang makukuha niya. Ngunit bago pa siya makalapit muli sa ating bida, isang blonde na lalaki ang nagtulak kay Joseph palayo at nagmamadaling lumapit, sabik na malaman kung ilang puntos ang makukuha ng kanyang suntok. Hindi nagustuhan ni Joseph na itinulak siya ng isang mababang nilalang at kahit ang ating bida ay napansin na galit si Joseph sa pagtulak ng blondie. Kaya tahimik na lumapit si Joseph sa galit na si Sean, at pagdating doon, binigyan niya si Sean ng isang matinding sampal sa mukha, habang kaswal na sinasabing bayad lang ito sa ginawa niya. Kahit gaano pa iiwas ni Sean ang kahihiyan ng sampal na yon, nilunok niya ang kanyang pride, at nag-thumbs up sa kanyang kaibigan para sa isang solidong 180,000 puntos na sampal. Ang lalaking may malamlam na mata ay ngumiti lang at naglakad palayo ng kaswal, sinasabing maaari siyang bilhan ni Sean ng isang pakete ng sigarilyo imbes na puri. Pagkatapos umalis si Joseph, inisip ni Sean at nangakong lalaban siya sa susunod. Samantala, ang ating bida ay sobrang sawang-sawa na sa lahat ng kalokohang ito mula sa mga walang kwentang mga tauhan na ito dahil alam niya na kaya niyang talunin silang lahat sa isang bagsak. Ngunit patuloy pa rin niyang ginagampanan ang papel ng bobo at mahinang bata. Sinimulang sakalin ni Sean ang ating bida, hinihinging malaman kung mas magaling nga ba talaga ang suntok ni Joseph kaysa sa kanya. Patuloy na binubuli ni Sean ang ating bida. Tinatrato siyang parang personal na punching bag upang ilabas ang kanyang inis at sinabihan si Hyun-ho na sumama sa kanya ng sandali. Walang ibang paraan, kaya't ang bata ay napilitan na sumunod sa magulong siga at sa huli napilitang magbayad ng kanilang pagkain dahil, ayon kay Sean, wala siyang pera, sinasabing na ubos na ang kanyang cash matapos mag-utos para kay Joseph. At habang kumakain, nagtanong si Blondie kung sino ang mananalo kung makipaglaban siya kay Joseph ng harapan. Bilang tugon, sinabi ni Hyun-ho na hindi siya makakapagsalita ng tiyak. At bigla na lang, napansin ni Sean na ang pangalan ng tindahan ng merienda ay kapareho ng pangalan ni Hyun-ho, at aminado ang ating bida na ito ay pagmamay-ari ng kanyang ina. Tamang-tama naman, dumating din ang kanyang ina at sinabi na kung kaibigan ni Zion ang kanyang anak, maaari siyang kumain ng kahit gaano karami ang gusto niya. Tunay na nagulat si Sean nang malaman na ito pala ay tindahan ng ina ni Hyun-ho, at nadismaya ang ating bida dahil pilit niyang itinatago ito sa lahat, at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang malaman ito ng walang hiya na kaibigan na walang hiya pang dinidilaan ang kanyang mga labi, siguro umaasa pang makalibre ng mas maraming pagkain. Nakikita ang tusong tingin ng kanyang maruming kaibigan, kinuha niya ang kanyang panulat, handang itusok ito sa mga mata ni Sean kung gagawa siya ng kalokohan. Ngunit bago pa siya makakilos, nagulat siya nang biglang humingi ng paumanhin si Blondie dahil hindi niya naipakilala ang kanyang sarili ng maayos kanina. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sean Park, kaibigan ni Hyun-ho, at binanggit na sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit kakaiba ang pangalan ng tindahan. Tumawa ang ina ni Hyun-ho sa biro at binanggit na sinabi niya na panatilihin itong lihim. Pagkatapos ay tinukso ni Sean ang kanyang kaibigan, sinasabing napakahina niya sa pagtatago ng mga bagay at nadismayado rin siya na itinago sa kanya ng kaibigan ang pagkakaroon ng napakagandang ina. Ngayon, tuluyan ng sawa si Hyun-ho sa mga kalokohan ni Sean at alam niyang si Sean ay talagang isang walang hiya. Para maiwasan ang anumang karagdagang kalokohan, sinabi niya sa kanyang ina na kailangan nilang umalis dahil may mga kaibigan pang naghihintay sa kanila. Nag-impake ang babae ng pagkain sa isang plastik na bag at iniabot ito kay Sean, sinasabing ipamahagi niya ito sa iba. Masayang sinabi niya na lahat ng kaibigan ni Hyun-ho ay parang mga anak na rin niya, kaya huwag mahiya si Sean sa kahit ano habang pilit niyang kinukumbinsi ang ina na hindi na talaga kailangan ito.
Nagningning ang mga mata ni Blondie nang makita ang libreng pagkain. Agad niya itong kinuha ng walang pag-aalinlangan, ganap na binabaliwala ang mga internal na pagdaing ni Hyunho. Pakiramdam niya ay talagang kawawa siya habang tahimik na nagmamakaawa sa kanyang ina na pag-isipang mabuti ito dahil alam niyang ang mga ito ay puro mga bully at hindi totoong kaibigan. Nakiusap siya kay Sean na huwag ipamahagi ang pagkain kay Joseph o kanino paman. At pumayag si Sean na may ngiti at nagpaalam. At ang nanay ni Hyunho ay sinabihan rin si Sean na magdala pa ng mas maraming kaibigan sa susunod na sinang-ayunan ni Sean ng masigasig, sinasabing babalik siya kasama ang kanyang mga kasamahan. Subalit ito mismo ang sinusubukan ni Hyunho na iwasan. Pagkaalis ni Sean, humarap ang bata sa kanyang ina at bumuhos ang galit, at habang pinipigil ang kanyang mga luha, galit na tinanong kung bakit hindi na lang siya nagkunwari na hindi sila magkamag-anak. Nang makita ang kanyang anak na sobrang galit, ang kanyang ina ay lubos na nalito at nasaktan. Sinabi niya na siya ay masaya lang na makilala ang kanyang kaibigan at humingi ng paumanhin kung nagdulot siya ng anumang abala. Samantala, si Hyunho ay naiwan na nagtatanong kung may katwiran ba ang kanyang mga salita. Wala siyang ideya kung bakit niya sinisigawan ang kanyang ina, lalo na't humihingi ito ng paumanhin. Pakiramdam niya ay parang basura siya dahil sa kanyang pag-asta. Sinubukan ng kanyang ina na ipaliwanag na gusto lang niya na magkaroon siya ng mas maraming kaibigan, kaya ganoon ang kanyang ginawa. Nanginginig ang kamay ni Hyunho sa pagkabigo at kalituhan, at halos hindi niya mapanatili ang kanyang sarili. Kinabukasan sa paaralan, nakita niya ang parehong tteokbokki na ginagawa ng kanyang ina na nakaharap sa kanyang mga mata. Tila natuklasan ni Joseph na ang ina ni Hyunho ay nagpapatakbo ng tindahan ng merienda sa kanto, kaya kumuha siya ng mangkok para sa kanyang sarili. Kumuha si Joseph ng maruming basahan, isinausaw ito sa kanyang mangkok ng tteokbokki, at sinimulang ikuskos sa mukha ni Hyunho, nagrereklamo na nakita niya ang basahan sa kanyang pagkain at humihiling ng refund dahil hindi niya kayang kainin ang dumi. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, nagbiro pa siya ng sarkastiko kung dapat ba siyang dumiretso sa ina ni Hyunho para humingi ng refund. Labis na nagalit si Hyunho kay Sean, lalo na pagkatapos nitong ibunyag ang kanyang lihim, sa kabila ng kanyang pakiusap na panatilihin itong lihim. Sinubukan niyang maging kalmado at malamig na tinanong kung maituturing pa ba silang magkaibigan. Samantala patuloy na nagagalit si Joseph at kinutya niya si Hyunho dahil sa pagiging seryoso nito dahil lang sa maliit na biro. Upang lalong masaktan si Hyunho, itinapon ni Joseph ang buong mangkok ng tteokbokki sa uniforme ni Hyunho. Samantala, may hawak na si Hyunho ng panulat at bago pa makareact si Joseph, hindi siya nag-atubiling isaksak ito sa lalamunan ni Joseph. Subalit huminto ang kanyang kamay bago ito tumama, nanginginig habang sinusubukang kontrolin ang sarili. Hindi natuwa si Joseph na binalaan siya, kaya't lalo siyang naging mayabang at galit, hinihingi na malaman kung ano ang iniisip ni Hyunho. Ilang sandali pa, pumasok si Sean sa silid-aralan, ngunit natagpuan niya na lahat ay tahimik, magulo ang lugar at may mga gwardiya na naroon, basag ang bintana, may dugo sa sahig, at nakakalat ang salamin ni Hyunho sa lupa. Mukhang nagkakaroon ng seryosong pangyayari, maaaring aksidente o, sabihin natin, isang pagtatangka ng pagpatay na ginawa ni Joseph. At sa isang sandali, pinakita na walang awa binugbog ng jerk na ito si Hyunho ng halos 15 minuto, nagmamakaawa siya para sa awa, nababalutan ng sarili niyang dugo, at nawalan ng malay ng ilang beses, habang namimilipit sa sakit. Sa kabila ng kanyang mga pagmamakaawa, hindi tumigil si Joseph, at patuloy ang walang tigil na pambubugbog. At nang siya'y lubos ng napagod at bugbog mula sa brutal na pag-atake, tumingin siya sa labas ng malapit na bintana at tinapos ito sa pagtalon mula dito. Ngayon, nandito tayo sa isang abandonadong gusali kung saan muling lumitaw ang nakakakilabot na nilalang na ito. Walang kahit anong damdamin ng simpatya, kaswal siyang humithit ng kanyang sigarilyo at sinabi sa kanyang mga kaibigan na umamin na sila ang aksidenteng nagtulak kay Hyunho palabas ng bintana habang naglalaro. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-aatubili na akuin ang kasalanan. Sa katunayan, agad silang tumanggi kay Joseph dahil ayaw nilang mapahamak. Dito binanggit ni Joseph ang isang kapaki-pakinabang na batas sa Korea na kilala bilang batas para sa mga batang nagkasala. Ipinaliwanag niya na hindi na siya kwalipikado dito dahil lampas na siya sa edad na limitasyon. Kaya't humihiling siya sa kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa pamamagitan ng pag-amin na sila ang nagtulak kay Hyunho palabas ng bintana. Ipinilit niya na ito lang ang paraan para maiwasan niya ang pagpunta sa kulungan. Gayunpaman, nag-aalangan pa rin ang ibang mga bata at pinaalalahanan siya na kahit akuin nila ang kasalanan, masasampahan pa rin sila ng sibil na kaso. Hinayaan lang ni Joseph, sinasabing may solusyon siya doon.
Sinabi rin niya na hindi pa nasasampa ang sibil na kaso, at kung tatapusin nila ang tanging natitirang miyembro ng pamilya ni Hyun-ho, ang kanyang ina, wala nang maghahain ng kaso. Nagdala rin si Joseph ng isang maleta na puno ng pera, nag-aalok ng 10 milyong won bawat tao kapalit ng kanilang tulong. Samantala nagpasya silang bisitahin ang nagluluksang ina kinagabihan, na patuloy na sinusubukan makayanan ang pagkawala ng kanyang anak. Nakaupo siya sa kwarto ng kanyang anak, napapalibutan ng mga gamit nito, nalulunod sa kanyang lungkot habang sumapit ang hating gabi. Mabilis na sinuot ng mga siga ang kanilang mga maskara at dumiretso sa ikalimang palapag. Pero nang sinubukan nilang gamitin ang elevator, natuklasan nilang sira ito, kaya't nagpasya silang gamitin ang hagdan. Habang paakyat sila, natuklasan nilang may nagbara sa elevator gamit ang isang fire extinguisher para pigilan itong bumaba. Bago pa man malaman ni Joseph kung sino ang maaaring gumawa nito, narinig nila ang isang pamilyar na boses. Si Sean ay nakaupo sa hagdan, naghihintay na sa kanilang pagdating. Agad na tinanong ni Joseph kung ano ang ginagawa niya doon, habang ang isa pang kasamahan ay natuwa sa pagkakita sa kanya, at sinabing sumama na siya sa kanila. Tumayo si Sean mula sa kanyang upuan, handang kumilos, ngunit hindi bago magtanong ng dalawang mahahalagang katanungan. Una, gusto niyang malaman kung paano nila nalaman ang tungkol sa Tteokbokki Place ni Hyun-ho, na isang tagong yaman na siya lamang ang may alam. Kaswal na hinila pababa ni Joseph ang kanyang maskara, at ipinaliwanag na nang hindi dinala ni Sean ang mga sigarilyong dapat ay dala niya, sinundan siya ni Joseph, at nakita siyang nakikipag-hangout sa mga bata sa lugar. Doon niya nakita si Hyun-ho na nagtatalo sa kanyang ina, at napagtanto ni Sean na dahil sa kanya, kaya nalaman ng mga siga ang lugar. Lumipat siya sa kanyang pangalawang tanong at sinabi kay Joseph na mag-isip ng mabuti bago sumagot. Gusto niyang malaman kung bakit talaga sila naroon. Doon pinalo ni Joseph ang kanyang malaking bakal na tubo at sinabi kay Sean na naroon lang sila para ayusin ang mga bagay upang pigilan itong magsampa ng kaso at hayaang matulog ito ng payapa. Sa katunayan, natutuwa siyang naroon din si Sean dahil naiinis siya sa kanya kani-kanina lamang. Pinapaalala ni Joseph sa kanya ang pagtulak kanina at napagtanto na si Sean ay nagpapanggap lamang na binubuli si Hyun-ho at sa katotohanan, sinusubukan niya itong protektahan sa buong oras. Inamin ni Joseph na hindi niya agad napansin ito at sabik siyang kumprontahin din si Sean. Sa puntong iyon, tapos na si Sean sa interogasyon at kinuha ang fire extinguisher. Hindi nag-aksaya ng panahon si Joseph at pinalo ang kanyang malaking pamalo. Mabilis na hinila ni Sean ang pinang extinguisher, itinapat kay Joseph, at sinimulang bombahin ito ng lahat ng bula. Habang nagiging malabo ang kanilang paningin, isang kasamahan ang nakakita ng extinguisher na papalapit sa kanyang mukha. Bago pa man siya makareact, tumama ang pulang tangke sa kanyang ulo, at natumba rin si Joseph sa lupa, habang si Sean ay humarap sa dalawa pang kasamahan. Nang makita niyang kumikilos si Joseph, hinarang niya ang bakal na pamalo gamit ang extinguisher na parang isang profesional. Sa isang iglap, yumuko siya at binagsak ang extinguisher sa paa ni Joseph, na nawasak sa mga daliri sa paa nito. Sinipa niya si Joseph pababa sa hagdan, na nagpatumba dito pabalik. At habang pababa ng hagdan, kaswal na sinabi ni Sean kay Joseph na ang mga buto nito ay basag, at sigurado siyang hindi makakalakad ang mayabang na ito anumang oras dahil sa nasirang mga binti. Naghihirap sa sakit ang mayabang na lalaki, nakahiga ng walang laban sa lupa, at nanginginig na tinanong kung bakit ginagawa ito ni Sean sa kanya. Dito ibinulgar ni Sean ang dahilan. Ipinaliwanag niya na may 3 prinsipyo na itinuro sa kanyang isipan noong bata pa siya. Una, ang salita ng magulang ay absolute. Pangalawa, huwag gumamit ng karahasan ng walang pahintulot. At habang sinasabi ito, binigyan niya ng malakas na suntok ang ulo ni Joseph. Ang ibang mga tauhan sa sahig ay lubos na nalito, hindi naiintindihan ang kahit isang salita sa kakaibang rant na ito. Talagang nakakagulat na inakala nating si Hyun-ho, ang reklamador na bata na may salamin, ang pangunahing karakter. Lumalabas na si Sean ang nawawalang bata mula sa ampunan. Matapos mawalan ng ilang ngipin at mabali ang ilong, nagmamakaawa si Joseph para sa kapatawaran at nakikiusap kay Sean na tumigil na, ngunit patuloy pa rin si Sean sa pagpapaliwanag na ang ikatlong prinsipyo ay, kung may banta sa kaligtasan ng magulang, maaaring baliwalain ng bata ang unang 2 alituntunin at ayusin ang sitwasyon sa kahit anong paraan na kinakailangan upang mapanatiling ligtas ang mga magulang. Naaalala ni Sean ang sinabi ng ina ni Hyun-ho na lahat ng kaibigan ni Hyun-ho ay parang mga anak na rin niya, kaya't sa esensya, siya ang ina ni Sean ngayon. At kung may banta sa kanyang ina, may permiso siyang bugbugin ang mga ito. Sa isang malakas na tunog, binasag ni Sean ang bungo ng mayabang na lalaki, at ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. At ang eksena ay bumalik sa nakakatakot na ampunan kung saan binisita ng isang sister ang direktor.
Sinabi niya na may tawag mula sa Korea. Nang tanungin ng lalaki kung sino yon, sinabi niyang ito ay mula sa Beko personnel. Biglang tumindi ang interes ng matandang lalaki nang makilala ang tawag at agad na kinuha ang telepono. Agad na iniulat ng tumatawag na natagpuan na nila ang batang matagal na nilang hinahanap, ang maalamat na figura mula sa Dead Mansion Project na may codename na Sean. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.